ito po, dalawa po to, no? Nakikita natin, gusto nilang ilusot talaga yung pagbabago ng konstitusyon at saka wala rin silang katalo-talo dahil tumutol man tayo, baka ma-divert yung galit natin sa mga flood control project at pag naugat mo yan, sa congressman din magagalit. Oh, 'di ba? I-divert nila dito. Magagalit na naman tayo rito sa Konkon. Hindi man matuloy yung Konkon, nakalimutan na natin yung galit natin dito sa flood control. Sorry po. Pero hindi po mawawala habang may ulan. At umulan lang ng 30 minutes ay bumabaha na ng hanggang dibdib. Hindi po makakalimutan yung ginawa ninyong panloloko pagnanakaw sa flood control. Habang umuulan, hindi kayo makakalimutan. Saan ba tumubo mga nakukulimbat na mga kontraktor sa panahon lang ngayon dahil hindi threat ang Pangulo? Correct. Naungkat lang sila ngayon dahil nature na ang nagsiwalat ng katarantaduhan nila. Simpleng solusyon nga lang sa evacuation ng mga apektado sa bagyo, hindi alam ni BBM ang gagawin. Anong gagawin natin? Sabay kamot sa ulo. Buti nga sa'yo, Mike Abe, traidor ka kasi. Sir Bads, totoo ba sinabihan daw ni Arnie Tevez si Saldico na welcome to the club? Hindi ko po alam. Gawin na lang babaan ng termino ng presidente, gawin na lang 4 years, tapos may re-election. Hindi na nakakatulog ng mahimbing si Tambi. Yung pangarap niya maging presidente, malabo na mangyari. Correct. Kaya nga po gusto nilang baguhin pa rin yung konstitusyon para maging prime minister. All problems solved, Marcos resign. Nyeta, inatake daw sa puso si Saldico. Nyeta, bago siya matuluyan, ibalik muna mga pera natin. Naku, wag na kayo maniwala sa batas. Hawak sila ni Tamba. Tignan nyo si Abante. Nanalo kahit talo. Kala mo, Abante, may ano pa sa'yo? May respeto pa mga tao. Lahat ng tao, nakikipagnitian sa'yo. Pero alam ng tao lahat, yan, talo yan. Pero pinanalo lang. Grabe kasi yan si Mike Abe, laging sinisiraan si Baysara. Sanay po manira eh. Pati yung boss niya sa PCO, siniraan. PTV4, siniraan. Di ba? Oh. Yun ang problema pag yun lang ang kaya mo. Boss Bads, dapat tinanong din nila ang congressman kung bakit ginawa ang flood control kasi imposible na din nila alam. Sila nga po yung nagre-request eh. Hindi naman po yan gagawan ng DPWH kung walang request mula sa district. Kaya nga nagtataka yung ibang district congressman, bakit may request sa distrito nila ng flood control. Yun yung ang nag-request si Saldico. Sir Bads, ang daming baha sa Liloan, Cebu. Alam nyo nga kasi, ito po sinabi na scientist ewan ko kung maniniwala kayo. Ayon po sa mga scientists, ito sinabi nila. Dahil walang pag-aaral na ginawa yan, yung mga natural ways po, biruin nyo, saan po pupunta yung ulan sa tingin nyo? Lahat yan papunta sa estero, lahat yan papunta sa ilog, yung ilog papunta naman sa dagat. Yan po yung natural eh. Walang baha. Bakit? Kailan po nagkaroon ng baha? Nung nagtayo na tayo ng mga kalsada, yung tinabunan natin yung mga estero, no? Nung araw panahon ng Kastila, ang highway sa Maynila, yung Ilog Pasig. At yung yun yung pinaka-EDSA. Yung Ilog Pasig, Marikina River, at saka yung Manila Bay. Yan po yung pinaka-highway sa Maynila. Ano po nangyari? Nung nagkaroon na po, tapos yung mga tributary, lahat ng mga, yan ang mga estero-estero. Tinabunan niya mga yan dahil nagtayo ng mga building. Kaya yung mga natural waste niyan,
nawala na. Tama yung sinasabi ni Ramon Ang. Eh. O eto, panay harang naman ngayon. Dinidiscuss ng mga scientists ng DOST. Baka nga, yung mga pinatayong mga flood control project, yan pa po ang dahilan kung bakit mas madalas bumaha ngayon. At mas malalaki pa. Paano naman nangyari yun, Baduk? Nagtayo nga ng flood control. Kung wala pong aral, halimbawa po, ilog lang, di ba? Kung may ilog, tapos babarahan mo. Paano yung galing dito sa bayan? Paano pupunta sa ilog kung may bara na? Hindi nyo ba naisip yun? Binarahan nila ilog. Dahil ayaw nilang umapaw yung ilog mapunta sa bahayan. Hindi ba umuulan sa bahayan? Kung meron na pong bakod yung ilog, halimbawa, galing sa bahayan, paano ngayon pupunta sa ilog? Simple lang po Yun lang po yung abot ng utak ko Simple lang. May harang na ron. Anong sabi ng mga scientists? Ng DNR naman. Pag pinataas mo yung mga kalsada, para kang nagtatayo ng dam. Yung Metro Manila, parang may mga dam. Hindi makakalabas ngayon tubig. Di ba ganun yung dam, hinaharangan niya yung tubig? Hindi po ako may-ari na SM. Hindi po ako nagpapatakbo na SMNI. Paano ko po masasagot yan? Makakabalik daw ba si Mike Abe sa SMNI? Ang tanong, nag-a-apply ba siya? Baka naman hindi siya nag-a-apply. Pababaan ng edad ng pwedeng tumakbo ng presidente. Yan ang paraan para tumakbo si Sandro Marcos na presidente. Hindi po yan ang purpose nila. Babaguhin nilang konstitusyon. Gagawin tayong parliamentary para maging prime minister si Martin. Meron nga dito sa Las Piñas, tinabunan yung ilog. Magkaroon lang ng access road ang simbahan. O, paano yun? Saan ngayon tatakbo yung dating dumadaan dun sa ilog? Kaya nga nagkaroon ng ilog dyan di ba? Yung ilog naman po, hindi yan hinukay. Yung mga ilog, natural way na po yan. Daanan po yan, papunta ng dagat. Kung saan manggaling ang ilog Pasig, dugtong-dugtong po yan na tubig. Tapos magbabara ka o liliitan mo. Dahil kalahati ng ilog, tinayuan mo ng bahayan. Hindi economy ang gusto nila, kundi political. Para babadsuka sila, lol. Kel. Laang ni Marquez Pepito, pagkatapos balahurain ni Abi si Pastor, babalik yang siyang SMNI, kakatawa. Talias Channel. Traidor niya si Abe, never nang lukunin ulit. Kukunin uli ng SMNI. Arturo Marino, correct boss buds. Hinarangan nilang papuntahan ng tubig baha. Kaya sabi nga nung ni Pineda ng Pampanga, yung governor ng Pampanga. Sabi niya nga dati hanggang binti lang yung baha at nagsusubside kagad. Buhat daw nung nagtayo ng mga malalaking flood control. Hanggang dibdib ng baha at 2 buwan na may baha pa. O, di ba? Wala kasing aral Traidor na yan si Abe, never kukunin na SMNI. Jesse Tumilap. Tinanggal na naman si Abe sa TV4. Deserve niya yan. Caitlyn, wala nang mapupuntahan si Abe. Magtayo na lang siya ng sarili niya network. Network ng mga bugokis. Paedad-edad pang dahilan para baguhin ang tulad niyan. Sa PI, wala extension, kundi palawigin ang kanilang extension sa pamumuno ng gobyerno. Correct. Janet Apawan, ganun nga po ginawa nila sa Marcos Highway. Tinaasan nilang highway, kaya yung tubig, bagsat lahat sa kainta sa mga village. O, di ba? Tataasan mo yung highway. Dahil
Ayaw mo magkabaha. Ayaw mo magkabaha sa kalsada eh. Tumaas. Eh, saan pupunta yung tubig? Kasi magkabilang ano yun, mas mataas eh. Para ka naglagay ng dam sa gitna, wala nga yung tatakbuhan yung tubig. O di, 35 years old, konkon, gawing presidente, kalokohan yun. Nakukulong yung tubig ulan sa city, gawa na hinaharangan na yung mga ilog. Di ba? Buti pa yung mga... Yan po, hindi po science-based. Basta sila, pera-based sila eh. Oh, wala pa bang ano dyan? Tayuan natin ang flood control yan. Pucha, kahit walang tao. Umapaw man yung tubig, wala naman tao. Ba't kayo maglalagay ng flood control? Darating ang time, babatikos na din yan si Abe kay Marcos. Kaya nagalit si Abe dahil di siya ma-promote. Maria Lisa Bascon Mariño, pagbaba ng edad, Kuya Bads, para kay Sandro Marcos. Hindi po. Maniwala kayo, ang laki na po na nagagastos ni Martin para siya maging presidente. Hindi po yan para kay Marcos. Gagastosan kita para maging presidente ka. Gusto kasi ni Abe siyang gawing spokesperson.